Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lon channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 9,143 subscribers. Maraming salamat po. Malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At ang pag-uusapan po natin today ay yung kay Yorme Isko Moreno. No? Matatandaan po natin na marami pong programa ang ginawa ni Yorme Isko Moreno mula noong 2019 hanggang 2022. Isa sa mga bagay na yon ay mga nilinis niya ang mga kapaligiran at pinailawan ang mga ilang lugar dyan sa Maynila. Binigyan ng mga allowances sa mga estudyante natin, ang mga bagets natin. Pinatayuan sila ng mga iba't ibang mga eskwelahan, vertical, pinatayuan ng mga kondominium ang mga mahihirap nating mga kababayan dyan sa iba't ibang lugar ng Maynila at ang mga binigyan ng mga programa ang ating mga lolo't lola dyan sa Maynila. Okay? Hanggang ngayon po ay ramdam na ramdam ng mga lolo't lola natin, lalong-lalo na ay sa mga panahon na ngayon ay parang tila bagang wala pong mga pag-aaruga ang administrasyon ni Mayora Hani Lacuna para sa ating mga senior citizens at PWDs. No? Ang mga programa ni dating Mayor Yorme Isko Moreno Dumagoso para sa ating mga lolo't lola, sa ating mga senior citizens na ipinatupad ng kanyang panunungkulan mula noong 2019 hanggang 2022 ay patuloy na may malaking epekto sa mga nakakatandang populasyon sa lungsod ng Maynila. Kaya nga naman, ang kanilang mga apo, ang kanilang mga anak, ang mga lolo't lola natin ay gustong-gusto talagang bumalik si Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila. Ang mga inisyatibong ito, ang mga programang ito na nakatuon sa tulong pinansyal, biruin mo ba naman yon, no? Meron kang consistent na financial, no, yung mga walang anong tawag doon, mga pensyon, no? Tapos binibigyan pa ng serbisyong pangkalusugan, may mga cake pa yan, mga pampalipas oras na aktibidades ay nananatiling mahalaga para sa maraming nakakatandang residente. Katulad na lang ng libreng ensure, alam niyo po ba kamahal po ng ensure? Isa po sa mga pangunahing programa na naitatag sa ilalim ng pamahalaan ni Moreno ay ang buwanang cash allowance para sa mga senior citizens na nagbibigay ng 500 hanggang 1,000 kada buwan, depende sa edad. Okay, at ito hindi na yata ito pumipila no? Pinupuntahan sa bahay o di kaya naman diretso sa mga cash card kumbaga. Kaya nga 'di ba recently parang nabalitaan natin na ipinatigil ni Mayora Hani Lacuna allegedly ang card na ito, no? Si Celia Geronimo, no, isang residente ng Santa Ana, Manila. Napunta po ba kayo diyan sa Santa Ana, Manila? Ay talaga napakapangit po, no? Ay biruin mo 'yon, napakadilim na lugar, no? Makikita mo talaga ang kaibahan, no? Putik-putik pa, no? Santa Ana, Manila, no? Napunta po tayo diyan sa Santa Ana, ay talagang ang dami pong mga street vendors diyan sa 7-Eleven, banda diyan, no? Ay naalala ang aktibong pakikibahagi ng dating mayor ni si Yorme Isko Moreno Dumagoso at sinabing ni Celia Geronimo na ramdam namin ang kanyang tunay na malasakit, hindi pakitang tao. Trato niya kami na parang niyang sarili lola't lolo. No? Ayan po ang kaibahan ni Mayora Hani Lacuna kay Yorme Isko Moreno Dumagoso. New ramdam, charismatic. Ang tulong pinansyal na ito ay nakatulong sa mga nakakatanda na may pagpatuloy ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Biruin mo na, pagdating mo sa edad na yan, ay talaga napakarami ng maintenance. Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Lalo na yung mga may limitadong pinagkukunan ng kita. Bukod pa rito, ang isang hiwalay na programa para sa pagbibigay ng cash gift sa kanilang kaarawan ay nagbigay ng mas malaking halaga sa mga senior tuwing kaarawan nila at ang mga sentenaryo ay nakakatanggap ng 100,000
pesos at isang plaque na pagkakilala. Pero yung 100,000 po, hindi po ito programa ni Yorme Isko Moreno, ito po ay pang-nasyonal na programa. Okay? Ano lang po natin, siguro, fina-follow up lang po ni Yorme Isko Moreno ang 100,000 na ito. No? Bukod sa mga benepisyong pinansyal, itinatag din ni Moreno ang isang social pension program sa pamamagitan ng Manila City Ordinance number 8570 na nagbigay ng tulong sa mga indigent senior citizen na hindi nakakatanggap ng pensyon mula sa Social Security System o Government Service Insurance System. Pero ako, dapat po, regardless kung nagpe-pensyon o hindi, regardless basta na-reach na itong edad na ito, ay dapat meron naman po kahit papano ay naabot o naipamamahagi ang local government. Okay, ang ordinansang ito ay dinisenyo upang magbigay ng karagdagang suporta sa mga senior na walang formal na kita mula sa pagre-retiro. Kaya nga po, napakahalaga na may retirement funds din po tayo kahit papaano. Isa pang prioridad sa ilalim ng pamamahala ni Moreno ay ang kalusugan. Pinalawak ng kanyang administrasyon ang access sa libreng medical check-ups at mga gamot sa pamamagitan ng Manila Health Department at mga pampublikong hospital. Napakahalaga po ng mga ganyan, no? Alam niyo po, no, itong mga bashers natin, mukhang ewan din, no? Pasensya na po kayo, naisip ko lang, no, sinasabi niyong addict ako, no? Kayo, ano po ba tinira niyo? No, pasensya na po. Hindi rin po tayo binabayaran dahil hindi naman po natin ito kailangan per se. May trabaho po tayo, professional po tayo. Hindi po tayo addict, never pa po tayo nakatikim ng droga. Baka po kayo nakatikim na ng droga. Okay, pasensya na po Naisip ko lang po ito. Okay, sinasabi pa pustiso. Hindi po ako pustiso, pasensya na po. Ikaw ay bulag po siguro. Manood ka lang na manood ng ating ng ating programa para naman kumita din po tayo. Okay? Ano po ba? Sinasabi, billion daw ang binabayad sa akin. Unghang ba kayo? No? Sino naman magbibigay ng billion? Magti 10,000 subscribers pa lang tayo. Okay? Mga unghang pala kayo, no? Kayo, no? Kung gusto nyo, kayo ang magbayad sa akin. Okay? Di ba? Pasensya na po ano lang po yun. Okay, now, ang mga pasilidad ng Ospital ng Maynila at Tondo Medical Center ay pinaganda ni Yorme Isko Moreno at nagtaas ng kalidad ng serbisyo medikal para sa mga nakakatanda, lalo na sa mga karamdaman na kaugnay ng pagtanda. Hindi lamang sa pinansyal at serbisyong pangkalusugan nagtuon si Moreno, nagkipagtulungan ang kanyang administrasyon sa mga pribadong kumpanya upang mabigyan ng trabaho ang mga senior citizens. Naalala ko po yan, no? Sa McDonald's, sa Jollibee, may mga ganyan pong programa. Inisyatibo pa pala ni Yorme Isko Moreno, no? Na may kakayahang magtrabaho, na nagtrabaho sa mga fast food at retail outlets. Si Donald Requesto, no, isang senior na nagtatrabaho bilang greeter sa Jollibee, ay nagsabi, aliw na aliw ang mga apo ko na doon ako nagtatrabaho, pakiramdam ko, mascot ako. Ang programang ito ay hindi lamang nagbigay ng karagdagang kita, kundi pananatili rin ng mga senior na aktibo sa kanilang mga komunidad. Pinabuti rin ni Moreno ang mga senior citizen centers sa buong lungsod na nagbibigay ng mga lugar kung saan maaari makipag-socialize ang mga nakakatandang residente at makilahok sa mga aktibidades. Itinatag din ng isang hotline para sa tulong ng mga senior upang magbigay ng madaling access sa serbisyo pangkalusugan, social services at tulong pinansyal. Excuse me po. Kabilang sa iba pang mga inisyatibo na naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizen ay ang libreng panonood ng mga sine at ilang mga sinihan at mga pagsasaayos sa mga pampublikong parke gaya ng Rizal Park at Arroceles Forest Park upang maging mas accessible at senior-friendly. Siyempre naman, pag ito ay accessible sa kanila, makakapag-exercise ang ating mga lolo't lola. Marami pa rin senior citizen ang patuloy na nakikinabang sa mga programang ito at lumalakas ang suporta para sa posibleng pagbabalik ng Moreno sa publikong posisyon. Sa isang kamakailang survey ng Octa Research, ipinakita na kung tatakbo si Moreno laban kay Mayora Hani Lacuna, makakakuha siya ng 86% na boto kumpara sa 8% ni Lacuna.
Kaya po talaga, alam na alam natin na matatalo na si Mayora Hani Lacuna, hindi dahil sa ano po no, kasi halos wala po siyang ginawa. Yun po ang katotohanan. O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Salamat po ng marami.